Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang pansamantalang guro sa detention para sa mga matitigas na ulo ng mga kabataan, ngunit sa pagpapangaral siya ang naging target ng grupo ng mga estudyante. Ang pelikulang ito ay ang Indonesian action thriller film na ipinalabas 2025 na pinamagatang The Siege at Thorn High. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Taong 2009 sa Indonesia, ang batang si Edwin na half-Chinese nilapitan ng batang nagngangalang Pangka upang makiusap na ibigay ang sulat niya para sa kapatid nito. Hindi pumayag si Edwin para siya na mismo ang magbigay, tamang-tama naman ang pagdating ni Sylvie, nalaman niyang may gusto ito sa kanya at pumayag itong tawagan siya o kausapin ng personal. Ngunit biglang may nangyari kung saan ipinatawag ang lahat ng mga estudyante, dahil may kaguluhan sa buong syudad at pinauwi na ang lahat diretso sa kani-kanilang mga tahanan. Habang palabas nakita ni Pangka ang magkapatid, pinasabay niya ito sa sasakyan upang ligtas silang makauwi pero tumanggi ang dalagita. Sumama na si Pangka sa kanila at sumakay ng bus pauwi, ngunit sa daan naabutan nila ang matinding riot kung saan naiipit din ang bus sa trapiko. Nakita si Sylvie ng mga tao at nakilalang may lahing Chinese dahilan nang pinasok ang bus at kinuha siya ng mga ito habang sumunod din ang dalawa. Dinala sila sa isang eskinita na may balak ang mga itong masama sa dalagita. Wala namang magagawa ang kapatid habang sinugitan si Pangka sa kamay sa pakikipag-ugnayan sa mga Chinese. Pinaalis siya doon ng mga kalalakihan sa pagbabantang papatayin dahilan ng napilitan na ito, doon na pinagsamantalahan ang dalagita at pinalo sa ulo ang kapatid. Nang magising si Edwin, wala na doon ang kanyang kapatid, hinanap niya ito pero hindi niya makita hanggang sa makauwi siya at naabutan na tinutupok na ng apoy ang kanilang bahay kasama ang magulang sa loob. 17 taon nang lumipas, patuloy pa din ang kaguluhan sa Indonesia, galit pa din ang mga mamamayan laban sa mga Chinese dahil sa estado nila sa buhay na nakakaangat kaysa sa mga lokal. Si Edwin na may lahing Chinese pumasok bilang pansamantalang guro sa detention para sa mga matitigas na ulo na estudyante. Walang tumatagal doon ang mga guro dahil hindi kinakaya ang ugali ng mga bata. Sa kabila ng mapanganib ito para kay Edwin dahil mayroon siyang lahi, gusto niya pa ding ituloy kaya pumayag na ang prinsipal. Nang hahanapin ni Edwin ang kanyang classroom, masama ang tingin sa kanya ng mga estudyante roon. Pagdating sa loob, hindi rin siya pinapansin ng lahat na sobrang gugulo kaya ibinagsak nito ang bag upang sumunod sila habang may sinasabi ang nagngangalang Jeffrey ang pinakasiga sa buong klase. Hindi na ito pinansin ni Edwin at nagpakilala na lang na kanilang magiging bagong guro, ngunit pinagtatawanan siya ng mga ito na halatang ang titigas ng ulo. Nilapitan ni Edwin si Jeffrey at pinagsabihan na kaya galit sa kanya ang magulang sa pagiging magulo, na ikinatahimik ng estudyante na ang ibig sabihin totoo. Nang itutuloy na ni Edwin ang pagtuturo, biglang may bumato sa kanya mula sa likuran. Pinulot niya lang ang kahoy pero hindi niya pinatulan ang may gawa kahit alam niya kung sino. Matapos ang klase, nakilala ni Edwin ang kapwa guro na si Diana na interesado sa kanya. Kinamusta nito ang unang araw niya sa paaralan pero nagmamadali si Edwin na tila mayroong hinahanap. Nakamatsyag naman sa kanya ang mga estudyante na grupo ni Jeffrey. Ang mga kabataang ito ay mahilig manggulpi ng mga estudyanteng may lahing Chinese bilang kanilang libangan. Kalaunan sa Chinatown, dumaan si Edwin sa bagong bukas na bar para uminom. Nang makita siya ng barista na tila malungkot, kinuha nito ang atensyon ng lahat upang mapasaya at nilibre ng inumin. Matapos uminom ni Edwin, nadaanan niya ang mga kabataan na mayroong ginugulpi. Iniligtas niya ito mula sa kanila at napag-alaman na estudyante niya pala ang pinagtulungan na nagngangalang Kristo. Balak sana itong ihatid ni Edwin pero tumanggi ang estudyante. Bumalik ang eksena sa nakaraan kung saan malubha na ang kondisyon ng kapatid. Nagkaanak noon si Sylvie ng lalaki, bunga ng panggagahasa sa kanya, ngunit nahiwalay ito sa kanila. Gusto ng kapatid na makita man lang ang anak bago siya mamatay kaya pumasok si Edwin bilang guro upang mahanap ang pamangkin. Sa kabila ng 2 taon nang patay ang kapatid at nakita si Kristo na hinihinalang ito ang kanyang hinahanap. Kinabukasan, galit na galit si Jeffrey sa nalaman sa ginawa kay Kristo dahil magkaibigan sila. Dumating naman si Edwin para simulan ang klase sa pagpapadrawing sa kanila, ngunit napansin niya si Jeffrey lang ang hindi gumagawa. Pinagsabihan niya ulit ang estudyante na sinusubukan pang mangsindik sa guro pero hindi natatakot si Edwin sa kanya at pinaintindi na wala itong mararating kung ganun lang siya.
napilitan din si Jeffrey na kumuha ng papel habang nakita ng guro ang talento ni Cristo sa pagguhit kagaya niya. Matapos ang klase kinolekta lahat ni Edwin ang kanilang mga ginawa. Samantalang si Jeffrey pinunit niya ang kanya sa harapan ng guro at lumabas ng paaralan sa panunuhol sa mga bantay. Sa library nagkita ulit si Edwin at Diana, nahihiwagaan ito sa kanya kung bakit napili niyang magturo sa ganitong uri ng paaralan sa kabila ng may lahi siyang Chinese. Hindi sinabi ni Edwin ang dahilan niya at dinala na lang ang guro sa bagong bukas na bar sa Chinatown dahil gusto nitong makita. Dahil may kasama itong babae hindi na siya masyadong pinapansin ng barista. Nang makita niyang tahimik si Diana gusto niya sana itong pasayahin sa pagkuha ng atensyon ng lahat ngunit tinanggihan din ito, subalit biglang napahinto ang lahat ng mabalitaan na may kaguluhan na naman kagaya ng nangyari noon. Gusto sanang ihatid ni Edwin si Diana pero tumanggi ito dahil magkaiba sila ng direksyon ng daan, ngunit habang tinatahak ni Edwin ang daan pauwi biglang may umatake sa kanya mula sa likuran. Si Jeffrey pala ang may gawa dahil sa pamamahiyan nito sa paaralan. Nang saksakin si Edwin napigilan niya ito at si Jeffrey ang nasaksak niya sa binti na agarang itinakas ng mga kaibigan. Kinabukasan sa paaralan ipinatawag si Edwin ng prinsipal patungkol sa nangyari kagabi. Nang mapatunayan ang pagtatangka ni Jeffrey sa buhay ng kanyang guro tinanggal ito ng prinsipal sa paaralan. Pagbalik ni Edwin sa klase para magturo naglabasan ang lahat ng kagrupo ni Jeffrey. Matapos ang klase kinausap niya si Cristo na pumunta bukas sa paaralan kahit walang pasok upang tulungan siya sa gagawin, pumayag ang estudyante pero isasama nito ang kaibigan na si Ranga. Nang makauwi si Edwin tinawagan siya ni Diana para kumustahin at makipagkita. Tumanggi itong lumabas at inanyayahan na lang ang kapwa guro na magkita na lang sila bukas sa paaralan habang wala itong kamalay-malay na nakasubaybay na sa kanya si Jeffrey at ang grupo. Kinabukasan pagpunta ni Edwin sa paaralan, walang ibang tao kaya nakakaramdam ito ng kaba pero dumating ang dalawang estudyante niya. Pagdating sa silid naroon na din si Diana, inamin ni Cristo na inakala niyang bakla ang guro kaya nagsama ito ng kaibigan, naroon naman ngayon ang grupo ni Jeffrey sa labas naghihintay ng pagkakataon. Ngunit dahil sa lumalalang gulo sa syudad, nagsiuwian ang mga gwardiya na nag-alala sa pamilya at nakita ito ng grupo habang abala ngayon ang guro sa pagdidikit ng mga drawing sa pader. Maya-maya pa dumating na ang ibang kasamahan ni Jeffrey na may dalang mga sandata, at agarang pinasok nila ang paaralan sa balak na paghihiganti sa guro na sinisisi nito sa pagkakatanggal niya. Nang makita ni Ranga ang pagdating ng mga ito, agad siyang bumalik kung saan nakapasok na ang grupo at inilock ang pintuan. Pinaalam ni Ranga ang sitwasyon sa labas kaya nagmadali silang bumaba ngunit wala ng pagpipilian si Edwin kundi maghanap ng mapagtatagwan. Umakyat ulit sila sa itaas para maghanap ng pwedeng madadaanan palabas ngunit nakalock ang lahat ng emergency exit sa lugar at hindi nila mahanap ang susi. Muntika na silang abutan ng grupo buti na lang nakapagtago ang mga ito sa isang silid subalit walang signal sa buong eskwelahan kaya hindi sila makahingi ng tulong. Gusto na lang harapin ni Edwin ang mga kabataan pero pinigilan siya ni Diana dahil maaari itong mapahamak. Naniniwala si Edwin na hindi siya papatayin ng mga ito subalit inamin ni Cristo na minsan ang nakapatay si Jeffrey noon. Nalaman niya ito dahil nakakasama niya noon sila. May ipinadala sa kanya si Jeffrey na video sa pagpatay ng kapwa estudyante na ikinagulat ng lahat. Natatakot siya noon kaya itinago niya lang ang nalaman dahil siguradong siya ang babalikan ni Jeffrey pag may nakakaalam. Ganun pa man gusto pa din itong harapin ni Edwin pero pinipigilan siya ni Diana. At ipinaintindi na maging sila ay maaari ding madamay bilang kanilang saksi, tinignan na lang nila ang pintuan sa likod pero hindi rin ito mabuksan. Maya-maya pa dumating sa paaralan ang ama ni Ranga para hanapin ito doon na nag-alala sa anak, pinapasok siya ng grupo ni Jeffrey upang gamitin para lumabas sila sa loob. Ginulpi nila ito habang walang magawa ang anak at hindi na alam ni Edwin kung ano ang gagawin. Pinahirapan nila ang matanda upang buksan nila ang pintuan kaya humingi na ng tawad si Edwin para ayusin ang lahat ngunit nagalit lang si Jeffrey at lalong sinaktan ng ama ng kaklase. Sinisisi na ni Ranga ang guro sa nangyayari sa ama na nadamay sa kagagawan niya, gusto mang sumuko na lang ni Edwin pero pinipigilan siya ni Diana buksan ang pintuan. Pero may naisip itong plano, nakipagsundo siya kay Jeffrey na lalabas na kung otres muna sila ng kanyang mga kasama. Sinunod ni Jeffrey ang kagustuhan ng guro sa pag-aakalang gagawin talaga ni Edwin pero ang totoo para lang mailigtas nila ang ama ni Ranga at nagtago ulit sa silid. Subalit malubha itong nasugatan na nangangailangan agad matingnan ng doktor,
Nakipagsundo ulit si Edwin na lalabas na kung pakawalan nila ang mag-ama para makapunta sa ospital. Pumayag si Jeffrey at pina-atras ang lahat ng mga kasama saka lumabas ang mag-ama. May plano siya na bubuksan ni Ranga ang pintuan sa likuran pag nakalabas sila. Nakatawid ang mag-ama sa grupo at nagtago ulit sila Edwin sa silid bago pa makalapit si Jeffrey. Sinabi niyang susuko lang ito pag nakalabas na ang mag-ama ngunit lumipas ang 15 minuto wala pa ring nagbubukas ng pinto. Ang totoo hawak pala ni Jeffrey ang mag-ama upang gawing bihag laban sa kanila, pero hindi niya pa rin sila basta-basta mapapalabas kaya mayroon itong pinaplano at nagpakuha ng gasolina. Sa labas ang kasamahan ni Jeffrey nakita ng dumating na pulis, ngunit nakapagdahilan itong bibigyan niya lang ng gas ang kaibigan na nasa loob ng paaralan, lalo ring lumalala ang riot sa syudad kaya umalis na ang 2 pulis na sana makakatulong sa kanila. Pagbalik nito sa paaralan dala ang gas sinunog ni Jeffrey ang ama ni Ranga upang lumabas ang mga ito, pero hindi magawa ni Edwin dahil siguradong madadami ang mga kasama. Tumakas naman si Ranga matapos mamatay ang ama subalit napatay din ito ng kasamahan ni Jeffrey nang hindi sadya. Isa naman sa kasamahan ni Jeffrey ang hindi na nagugustuhan ng ginagawa, ngunit binalaan niya ito na hindi siya makakatakas at ipinapapatay ang lahat ng magiging saksi. Sa loob naghanap ulit si Edwin ng pwedeng madadaanan, may nakita siya roong lumang palikuran at napansin ang ventilation. Doon dumaan si Edwin upang mapuntahan ang opisina ng security para mapatay ang signal jammer sa buong paaralan. Umihi naman ang kasamahan ni Jeffrey na sinundan nila para bantayan, tamang-tama ang pagdating ni Edwin sa banyo kung saan siya lumabas at nakapagtago. Sa kabila nito pumasok ang kaibigan ni Jeffrey na natatakot na sa mga nangyayari. Pinasok ito ni Jeffrey at pinatay ang kaibigan na pinanghihinaan ng loob. Pagbalik nagtataka na ang iba nang hindi na nila kasama ang kaibigan at nakaramdam ng kaba na baka pati sila papatayin din ito. Sinimulan naman ni Edwin na kumilos at pinuntahan ang opisina ng security para patayin ang signal jammer sa itaas pero hindi pa din bumabalik ang signal. Sa paghahanap nakita niya roon ang susi ng emergency exit, subalit hindi niya napansin na naiwan ang telepono. Nagmadali na itong bumalik matapos kalampagin ulit ni Jeffrey ang pintuan ng silid kung saan naiwan doon si Diana at Cristo. Naghanap ang grupo ngayon ng paraan para buksan ang pinto at naalala na pwede itong tunawin. Gamit ang blue torch puwersahan nilang sinira ang pintuan habang nag-alala na ang dalawa sa loob na wala pa din si Edwin. Nang mabuksan nila ang pintuan wala na doon ang 3, nakatakas na pala ang mga ito sa pagdaan sa ventilation at nagtago sa laboratory nang may naghahanap na sa kanila. Nang malapit na silang makita binigay ni Edwin ang susi sa emergency exit at kinuha ang atensyon ng dalawa. Nakaharap niya doon ang 2 kabataan kung saan nagawa siyang masugitan pero hindi sadyang masaksak niya ang estudyante. Nagwala sa galit ang kasamahan nito at nahirapan si Edwin buti na lang nakakuha siya ng blue torch at agarang tumakas. Nang maabutan ni Jeffrey ang mga kasamahang sugatan agad niya itong ipinahanap. Nakasalubong naman ni Edwin ang isa pa sa hagdanan na ayaw niya sanang patulan pero nang ilagan niya ito muntikan ng mahulog ang estudyante. Nagawa niya pa sana itong tulungan ngunit ayaw siyang tigilan kaya pinabayaan na niya itong mahulog. Pag-alis nito doon nakasalubong niya si Jeffrey at kinumbinsi ang estudyante na itigil na ang ginagawa. Ngunit talagang gusto siyang patayin ni Jeffrey, matinding naglaban ang dalawa hanggang sa nagawa niya itong mapabagsak. Dumating naman ang mga kasamahan nito, kinumbinsi sila ni Edwin na may pag-asa pa ang kinabukasan nila dahilan ng tinalikuran na si Jeffrey ng mga kaibigan niya. Sa ngayon nakalabas na si Diana at Cristo sa pagdaan sa emergency exit ng paaralan. Nagawa pa din manlaban ni Jeffrey kay Edwin na pilit niya pa din pinipigilan ngunit ayaw talagang tumigil ng estudyante hanggang sa hindi niya sadya itong mapatay. Matapos nito dumating doon ang mga nanggugulo sa syudad, agarang inayos ni Edwin ang sarili habang pinasok ng mga ito ang bawat silid at pinagkukuha ang mga bagay sa loob ng mga classroom. Subalit napansin si Edwin na may lahing Chinese. Kinuyog siya ng grupo buti na lang nagawa niyang makalabas at nailigtas ng dumating na sasakyan na napag-alamang si Pangka, ang dating may gusto noon sa kapatid. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, paalam!